ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kay kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, September 6, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Congressman Baronda nagpagwa sang reaksyon sa panawagon ni Mayor Raisa Treñas Chu. Anay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagpangayo sang pasaylo sa pag-endorso kay Congresswoman Baronda. Iloilo Thailand flight na divert bangod sang medical emergency. Police Regional Office 6 gindayaw ang ICPO sa madasig nga pagresolba sang robbery hold-up incident sa SM City, Iloilo. Negros Occidental Police Provincial Office may bag-o na nga provincial director. Congressman Javi Benitez nagpanawagon sang suporta para sa Climate Accountability Act. Kag pag-inom sang makaulubog nga ilimnon sa petsa sang bar examinations ang ginadilian. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:07 sa aga. Kag sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag ni Iloilo City Lone District Congresswoman Jamjam Baronda nga posible ang ginatumod ni Mayor Raisa Treñas Chu ang iya amay nga si Anay Mayor Jerry Treñas sa mga proyekto nga napatindog kag wala makumpleto pareho sang Iloilo City Hospital kag indi magamit nga merkado publiko. Ang mga proyekto ginpunduhan paagi sa loans kag ang mga Ilonggo dapat magbayad sang 82.3 million pesos nga interes lamang o kung kabug-usan nga 98.7 million pesos subong nga tuig. Amo ini ang mayor nga rason sang 300% nga pagtaas sa buwis sa real property tax suno kay Baronda. Ang reaksyon ginhimo niya matapos ginpangayo ni Mayor Treñas Chu nga magpagwa sang kompleto nga listahan sa mga proyekto ang Congresswoman kag ang DPWH. Ginsiling sang Congresswoman kung masulbar sang amay ni Mayor Treñas Chu ang problema sa pagbaha sa syudad, sangyara siya sa gahom sang sulod sang quarter of a century o kung 25 years wala na sing dapat atubangon. Dugang ginsiling niya nga ang nagaisahanon nga flood mitigation related project nga ginpatuman ni Anay Mayor Treñas sa syudad amo ang slope protection sa Dungon Creek
nga nagaamlig sang ila puluy-an kag negosyo. Dugang nga pahayag ni Baronda nga maathag nga ginadivert ni Mayor Treñas Chu ang issue sang wala niya ginbaton ang iya pagpanghangkat. Suno sa opisyal, hilway ang DPWH sa pagpagwa sang tanan nga mga dokumento nga may kaangtanan sa mga proyekto sa infrastruktura sang Lone District sang Iloilo City sa tion sang iya pagpungko. Sa muman nga paagi kag sa ginatumod nga transparency and accountability, nagapangayo siya upod sa iban nga mga Ilonggo sang mga record sang mga proyekto sang iya amay bilang alkalde kag kongresista sadto. Ang mga merkado publiko, multi-level parking building kag ospital sang syudad, ang tanan ginpondohan sang mga pautang, tanan delayed, lakip na ang mga premiso sang tanan nga multipurpose buildings. Ginapamangkot man ni Congresswoman Baronda nga hindi mapagwa ang tanan nga mga dokumento kag report nga may kaangtanan sa mga proyekto sang iya amay bilang alkalde kag kongresista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ginpagwa nga statement, nagpangayo pasaylo si Anay Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa mga Ilonggo sa pag-endorso kay Congresswoman Julian Jamjam Baronda para mangin kongresista sang syudad sang 2019. Paathag sang Anay Alkalde, si Baronda lang ang willing sadto bangod ang duha nga una niya ginistorya nagbalibad nga magpadalagan. Pahayag pa ni Treñas wala siya naglaom nga maulamid si Baronda sa mga delayed kag palpak nga proyekto. Gintumod sini ang mga masunod nga proyekto, ang 200 to 300 million pesos nga sports complex sa Halandoni Memorial High School, 300 million pesos nga Budburan Mansaya Creek Project, 100 million pesos nga Arevalo Multipurpose Building, masobra 500 million pesos nga balor sa uncompleted multipurpose building sa syudad, unserviceable DepEd Schools Building, kag subong ang masobra 1 billion pesos nga balor sa konstruksyon sa waterway structure nga suno sa alkalde, nagpalala sang pagbaha sa mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makapahagan-hagan kung tani sa baha nga naeksperyensyahan sang pila ka mga barangay sa distrito sang Haro kung natapos ang drainage radial road project nga nahamtang sa barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Ini ang pahayag ni ex-barangay Captain Simplicio Subaldo sang Lanit, Haro nga kaiping nga barangay sang Kamalig matapos ang ginhiwat nga ocular inspection sang utod nga drainage box culvert sa barangay Kamalig nga proyekto sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Pahayag sa kanay kapitan nga ang tubig sa Lanit ang halin pa sa Pavia kag Santa Barbara kag kun natapos kun tani ang proyekto makadto ang tubig sa flood control kag hindi na maglabay sa Buntatala Creek. Makita sa ocular inspection nga ang panugod sang utod nga drainage halin sa flood control sa Kamalig kag mga ginabanta 145 linear meter para mag-angot sa irrigation canal sang National Irrigation Administration sa Lanit. Samtang ginpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga bangod utod ang proyekto, pangitaan sang solusyon sang syudad ang naghatag sang problema sa mga pumuluyo. Pahayag sang alkalde nga i-check sang syudad kung bala nadala sa budget sang Congressional District sang Iloilo ang sugpon sang drainage apang pananglit nga wala ang syudad ang mangita sang solusyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 gindayaw ang ICPO sa madasig nga pagresolba sang robbery hold-up incident sa SM City, Iloilo. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindayaw sang Police Regional Office 6 ang Iloilo City Police Office sa madasig nga pag-aresto sa suspect sa robbery hold-up incident sa parking area sa SM City, Iloilo. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Lican, ang gilayon nga pagresponde kag pagtutok sa investigasyon nagresulta sa pagka-aresto sang suspect. Ang nasambit nga accomplishment nagapakita lang sang profesionalismo kag commitment sang kapulisan sa katungdanan nga proteksyonan ang komunidad. Ang pagka-aresto sa suspect paandam sa mga nagatoy maghimo sang krimen nga masangkad ang kampanya sang Police Regional Office 6 batok sa drangasahi sang kriminalidad.
Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anay IPPO Director Cornelio Salinas ginpasalamatan ng alkalde sang syudad kag ICPO sa madasig nga pag-aresto sa suspect nga nag-hold up sa iya asawa sa SM City, Iloilo. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. God works in mysterious ways. Inyang nanging reaksyon ni Anay IPPO Director Retired Colonel Cornelio Salinas sa madasig nga pag-aresto sa suspect na nag-hold up sa asawa sa parking area sa SM City, Iloilo. Suno kay Retired Colonel Salinas sa pagbinuligay sa lokal nga panguluhan sa syudad kag pagtutok sang Iloilo City Police Office sa pagpamuno ni Colonel Kim Ligada kag sa hepe sang Iloilo City Police Station 10 nga si Captain Val Campbell na tigan nga marisolba kag iya gid ini ginapasalamatan upod sang iya pamilya. Gin pasalamatan naman ni Salinas ang Good Samaritan nga nag-turnover sang wallet nga nakabuligid sang dako sa investigasyon sang kapulisan. Sa pag-aresto sang suspect wala na magpadulong sa ICPO sanday Salinas sa pangginpakita sini sa iya asawang litrato kag positibo gid nga na-identify ang suspect. Ang madasig nga pag-aresto sa suspect isa ka mabasko nga mensahe sa mga kriminal suno kay Salinas nga kung maghimo sila sang krimen o kung kalakasan ang puwersa sa gobyerno ang magalagas sa ila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagka-aresto sa suspect nga nag-hold up sa iya asawa sa parking area sa SM City, Iloilo, nagpanawagon si Anay IPPO Director Retired Colonel kag Iloilo PD RRMO Chief Cornelio Salinas sa tagdumalahan sang mall nga himuon ang ila bahin agud ma-prevent ang kaangay sini nga insidente. Kin-question sang opisyal kung nakabutang na ang management sang dugang nga suga kag gwardiya para pabakuron ang seguridad sa mall. Suno kay Salinas, hindi dapat mangin invisible ang hitabo ang management bangod may responsibilidad sila nga proteksyonan ng mga pumuluyo nga nagapadulong sa ila mall. Dugang pahayag sa opisyal, mapaaga man o kung gabi dapat may sense of safety and security ang mga pumuluyo nga nagapadulong sa mall nga responsibilidad sang management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang na-divert padulong sa Manila ang Iloilo DMK flight bangod sang medical emergency. Sa anunsyo sang Iloilo International Airport ang Cebu Pacific Flight 5J5970 nga padulong kuntani sa Thailand ang gin-divert sa Ninoy Aquino International Airport sa tapos ma-report nga may pasahero nga nagakinahanglan sang medical attention. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napilian ni Governor Bong Lacson si Police Colonel Dennis Wenceslao bilang bag-o nga Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office. Talusan ni Wenceslao si Police Colonel Reynerio D. Chavez nga mag-asaylo sa Criminal Investigation and Detection Group. Antes ma-assign sa NOCPO si Wenceslao ang Chief sang Regional Investigation and Detective Management Division sang Police Regional Office Negros Island Region. Ang bago nga opisyal sang NOCPO tumandok sang Nueva Ecija. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa biyak nga bahin DSWD naghatag sang bulig pinansyal sa duha ka pilason nga soldado sang 3ID. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpalabot sang tig 20,000 pesos nga bulig pinansyal ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa duha ka pilason nga soldado sa 3rd Infantry Division sa Camp Peralta Station Hospital, Camp Macario V. Peralta Jr., Amindan, Capiz. Ang financial assistance ginahatag ni DSWD6 Assistant Director for Operations Catherine Lampreya, kaupo ng mga opisyal sang 3rd ID. Ang inisyatibo kabahin sa suporta sa gobyerno sa mga uniform personnel nga nagarisgo sang kabuhi para proteksyonan ang mga Pilipino. Katuyan sang bulig pinansyal nga mabuligan ang mga pamilya sa mga soldado sa ilang mga panginanglan samtang nagapaayo. Nagapasalamat naman si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa padayon nga suporta sa DSWD sa militar. Naghahatag ini inspirasyon sa mga soldado sunod kay Samson nga magpursige sa ila katungdanan nga proteksyonan ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Congressman Javi Benitez nagpanawagon sang suporta para sa Climate Accountability Act. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Nagpangabay sang suporta si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez sa mga kasubong nga mga mamalidha nga suportahan ng Climate Accountability Act o CONCLIMA. Sa iya privilege speech, ginpunto ni Benitez ang climate justice para sa mga pungsod kaangay sang Pilipinas nga labi nga naapektuhan sang climate change bisan pa magagmay lang ang kontribusyon sini sa global emissions nga ginabanta yara sa 0.5%. Ginmit lang man sang Negros Solon ang papel sang dalagko nga fossil fuel companies o kon mga carbon majors nga suno sa iya may dako nga responsibilidad sa paglala sang global warming kag climate change. Nagpabutyag man siya sang suporta sa ginahiwat karon nga investigasyon tuhoy sa mga flood control project sa pungsod apang gin-highlight nga dapat man tutukan ng mga tikang para sa disaster prevention kag preparedness pag upaman mag-igo ang kalamidad. Nagapanawagon si Benitez nga mag-upod ang 20th Congress sa kampanya sa climate justice. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Concrete artificial reef structures gin-deploy sa Barangay Bugtong Bato, Ibahay, Aklan. Radyo Pilipinas Report. Agod mapangapinan ang marine ecology, nag-deploy sa mga concrete artificial reef structures ang probinsya sang Aklan, kaupod ang Ibahay LGU sa Barangay Bugtong Bato. Ginpangunahan ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang ceremonial deployment sa mga artificial reef structures, proyekto nga ginpondohan sang Kapitolyo Provincial kag sa munisipyo. Ang mga istruktura gindisenyo agud ilugon ang natural reef structure agud maghatag sang puloy-an, spawning areas kag feeding ground sa mga nagkalain-lain nga klase sang isda, mollusk kag iban pa nga marine species. Nagalaom ang provincial government nga sa madason nga mga tinuig maka-attract sang madamo nga organismo ang artificial reef, mapabaskog ang marine biodiversity kag mabuligan balanse ang ecosystem sa lugar. Ara man sa lihok si Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores kag mga miyembro sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginaagda sa Department of Trade and Industry Iloilo ang publiko nga bisitahon kag suportahan ang Artisanians de Iloilo Trade Fair nga buksan sa September 15 to 21 sa Robinson's Place, Iloilo City. Ang isa ka semana nga aktibidad kasakupan sang 100 ka micro, small and medium enterprises nga nagapasundayag sang ila mga locally made products. Lakip sa mga mahimo mabakal ang ginapabugal sang Iloilo nga mga delicacies, artisanal crafts, hand-woven traditional embroidery, kag wearable, kag nanunay-tuhay nga produkto gamit ang kakao, lubi, kape, kawayan, kag iban pa nga mga raw materials nga bugana sa probinsya. Sunod sa DTI Iloilo, targets ang ahensya karon nga katipon sa 3 million pesos nga kita ang Artisanias de Iloilo Trade Fair, una ginbuksan sa 2019 kag isa na katuigan nga aktibidad nga ginadugukan sa mga Ilonggo kag bisita. Radyo Pilipinas News. Dako ang papel kag benepisyo sa paggamit sang biofertilizer sa produksyon sang mais. Hindi lang ini makabulig nga mangin mas maayo ang tubo kag pamulak sa mga tanom, kundi nagaamlik man sa duta gud hindi maguba bangod sang sobrang paggamit sang commercial nga abono. Ang biofertilizer nagahatag sang natural nga sustansya kag nagapadayon sang kabuhi sang maayo nga mikrobyo sa duta nga amo ang nagabulig sa madugay nga pag-ugyon sang malimpyo nga palibot. Paagi sini hindi lang nakapabakod sang ani kundi nagabulik man sa pag-amlig sang duta para sa masunod nga henerasyon. Ang paggamit sang biofertilizer isa ka positibo nga tikang padulong sa pagsanyog kag maayo nga pagpangumas sang mais. Radyo Pilipinas News.
Ginhanas tukoy sa banana processing ang kapin 28 members ang One Ong Farmers and Workers Association lakip ng mga 4-piece beneficiary sa Hacienda One Ong, Barangay Palampasan, Carlos City. Ang paghanas ginapangunahan sa Provincial Technology Livelihood Development Center, Bacolod City, katuwang ang Cooperatives and Livelihood Development Office. Lakip sa mga ginatudlo ang tuhoy sa pag-ubra sang banana sticks, chips, muffins, kag buchi. Katuyuan sang training nga matagan sang oportunidad ang mga tagpasakop nga mapataas ang ilang kita. Plano sang asosasyon nga ibaligya ang ila banana products sa mga school canteen sa palibot sang syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhana sa Highland Vegetable Production Technology sa Department of Agriculture Western Visayas ang kapin 80 ka vegetable growers sa Barangay Tabog sa Limudyan, Iloilo. Ang Tabog isa sa mga nabukid o kon Highland barangays sang 7 cities sa Limudyan. Magluwas diri nakaago man sang ihibalo ang mga manguma sa pest kag diseases management amuman sa good agricultural practices nga mangin pa maagi sa pagpasanyog sang ila produksyon kag pag-angkon sang mas madinalagon nga ani. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang pagbaligya kag pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa petsa sang bar examinations ginadilian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Agud masiguro ang malinong kag organisado nga bar exam sa Central Philippine University, nagpagwa sang executive order si Mayor Raisa Treñas nga nagaban sang pagbaligya kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa sulod sang 500-meter radius ang CPU sa mga petsa sang eksaminasyon September 6 to 7, 9 to 10 kag 13 to 14 sini nga tuig. Antes ang adlaw sang exam, ang ban epektibo alas 12 sang kaagahon tubtob alas 11:59 sa gabi, samtang sa adlaw mismo sang exam, ang ban magasugod alas 12 sang kaagahon tubtob alas 10 sang gabi. Ang pagmonitor sang compliance pangunahan sang Iloilo City Task Force on Moral and Values Formation, mga compliance officers, kag iban pa nga mga otorisado sang Iloilo City Government. Naibaluan nga isa ang Central Philippine University sa mga testing center sa bar examinations. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginistoryahan sa pagbisita sa Kapitolyo sa mga opisyal gikan sa provincial kag regional nga opisina sa Department of Information and Communications Technology ang tuhoy sa pagpabaskog sa mga ICT programs para sa mga Ilonggo. Ginkilala sa mga opisyal ang dedikasyon sa provincial team sa pagdulong sang ICT literacy, digital inclusion, cybersecurity awareness, ICT job creation kag iban pa nga tikang sa bug-os nga Iloilo. Sa nasambit nga pagbisita, ginkilala man ni DICT Regional Director Engineer Reynaldo C. kay Governor Arthur Defensor Jr. ang tuhoy sa ila pagpanagbalay sa Philippine Online Freelancing Conference 2025 sa September 23 to 24. Ang kahiwatan magatipon sa mga freelancer, industry leader, government agency kag stakeholders sa digital economy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang Governor Javier nakighinon-anon sa mga congressman kag CAAP official para sa mga proyekto sa probinsya sang Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbisita sa Kongreso si Antique Governor Paulo Javier sa diin nahatagan siya sang kahigayunan nga makahinon-anon ang mga congressman lakip ng mga Ilonggo Solon sa sideline. Suno sa provincial government, naistoryahan nanday uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Committee Secretary of Ways and Means TJ Hernandez, kag Deputy Speaker Congressman Virginil Biron ang mga inisyatiba para sa ika-asenso sang Antique. Nakasapol man ang gobernador kay Civil Aviation Authority of the Philippines Deputy General Dan Lucas sa posibilidad sang operasyon sa mga bag-o nga pasilidad sa Evilio Javier Airport sa Disyembre sini nga tuig. Tinutuyo sini nga madugangan ang biyahe sang eroplano sa Antique kag makahatag sang convenience sa mga Antiqueño kag bisita nga nagabiyahe sa holiday season. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Liwat nga bida mga dragon fruit sa isa sang gimara sa pagsaulog sang Dragon Fruit Fest Year 4. Halin sa simple nga pagtililipon sa mga mangunguma, nagdako ng selebrasyon bilang atraksyon nga ginapadulungan sang libo-libo nga turista. Sunod sa provincial government nakakontribute sang ginabanta 22 million pesos na kita sa lokal nga ekonomiya ang mga nagligad nga Dragon Fruit Fest. Magluwas sa mangga, isa man ang dragon fruit sa mga nagapanguna nga produkto sang Guimaras. Sa subong masobra 22 hectares na sang kaumhan sa probinsya ang ginatamnan sang dragon fruit. Lakip sa mga lauman nga aktibidad sa kapistahan ang weekend market sa provincial capital ground sa diin makita ang mga preska kag nga mga dragon fruit kag iban pa nga produkto halin sa nasambit nga prutas. Lakip sa mga produkto halin sa dragon fruit nga sarang mabakal sa Guimaras ang dragon fruit jam, pandesal, pasta, dragon fruit juice kag madamo pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabili nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag Vermore Aventura sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.